Inayos ng mga tauhan, manggagawa, ang tahanan ni Kapitan Tiago para sa nalalapit na handaan. Napakalaking handaan naman ito. Ano sa tingin nyo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya aalahanin ang gumasta ng labis. Mga Ginoo, kinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Santiago. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Kinalulugod ko po kayo lahat ng makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kaya nagdala ko po makita muli ang isang kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakawali, Dio. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung nagkamali ako, katawad mo rin kayo siya. Kung gano'n na ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra, ay ang kasiyahang napagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong makasama ang iyong ama at masasabi ko, isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan sa Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawin ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Kayong ako na ang kanyang anak ay walang kaalam-alam. Dapat niyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na nagpapakilala ng diktita kung wala siyang makilala. Kinadala ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Kahit ang mga ganda ang mga taga-Europa ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababayan sa ating bansa. Kasinungalingan. Marahil dala mo pa rin ang iyong tinuran sa ibang bansa. Sa hapunan, nagtipon ang mga panauhin kasama si Crisostomo Ibarra at Kapitan Tiago. Nagtanong si Kapitan Tiago kung hindi ba makikisalo si Ibarra, ngunit nagpaalam siya na kailangan niyang umalis. Nagalit si Padre Damaso kay Ibarra at inisip niyang ang kanyang edukasyon sa Europa ay nagdudulot ng pagbabago sa kanya. Sa susunod na eksena, naglalakad si Ibarra at nakipag-usap sa isang matandang tenyente. Dito, nalaman niyang namatay na ang kanyang ama sa bilangguan dahil sa mga paratang ni Padre Damaso. Sinalarawan ang kalungkutan ni Ibarra sa pagkawala ng kanyang ama. Sa ibang bahagi, may alitan sa pagitan ng Alteliero at si Don Rafael. Sa huli, bumalik ang atensyon kay Kapitan Tiago at Maria Clara kung saan nag-uusap sila tungkol sa kanilang plano sa bakasyon. Pumasok si Ibarra at nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Clara, maraming taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin kumukupas ang iyong kagandahan. Sinungaling. Minsan ata hindi mo ako inisip nung naroon ka sa Europa. Siguro ay hindi mo alam, ngunit sa bawat hinig na aking napapakinggan, ang iyong napakagandang tinig lamang ang aking naalala. Kaya ano ba kita malilimot? Ako man ay nasa kumbento ng 7 taon. Ni minsan ay hindi ka man ang nawala sa aking isipan. Naalala mo ba ang dahon ng sambong na hinandog mo sa akin bago ako umalis patungong Europa? Ito nga at itinago ko pa rin hanggang ngayon. Ako man ay may naitagong alaala mula sa iyo. Natatandaan mo ba ang iyong binigay na liham? Paulit ang nilalaman ng sulat na iyon? Kasinungalingan. Matatamis na kasinungalingan. Tungkol ang liham na yon sa iyong pag-alis. Isinusumpa ko na walang hindi totoo sa sulat na iyan, aking sinta. Tulad ng aking pag-ibig, Crisostomo Ibarra. Nga pala, may mahalaga pa akong dapat gawin sa San Diego. Dahil malapit na ang undas, dadalawin ko pa ang puntod ng aking ama. Ito at ialay mo ang mga bulaklak na sa libingan ng iyong mga mahal. Salamat at mag-ingat ka, Crisostomo. Ayoko na. Napakaselan naman ito. Oo nga, bagong libing pa ata iyan ah. Tignan mo nga.
May buhok pa ang mga buto. May bahid pa ng dugo. 20 araw pa lang napatay. Pinahukay na sa akin para ilipat sa sementeryo ng mga Tsino. Ngunit umuulan at walang ilaw. Nahirapan ako kaya itinapon ko na lang sa ilog. Ha? Ibig mo bang sabihin na ipinahukay ang isang tao para ilipat sana sa simenteryo ng mga makasalanan? Oo nga, tsak na may malaking kasalanan ng taong iyon. Magandang gabi sa iyo. May nakita ka bang puntod dito na ang krus ay gawa sa kahoy? Libingan iyon ng aking ama. Pinagawa ng puntod ng kasambahay. Iyon. Cross ba ang sabi mo? Pinasunog ang cross ayon sa utos ng pari noong ilang buwan. Ano? Ang puntod ng ama ko? Nasaan na? Senyor, ipinahukay ng pari ang libingan na sabi ninyo. Ipinalipat sa libingan ng mga Tsino. Pero hinulog ko na lang sa ilog. Kakilala niyo po siya? Bingi ka ba? Ama ko ang hinulog mo sa sapa. Walang hiya ka. Senyor, huwag niyo po akong saktan. Dito sa bayang to, kailangan ko po sundin ang utos ng pura. Kahit labag sa aking kalooban. Kung hindi, baka sumunod po ako sa inyong tatay. Sino ang nagukay ng libingan ng aking ama? Sabihin mo! Hindi ko na matandaan ang pangalan. Parang Padre Garote. Matagal na po iyon. Ilang buwan na ang nakalipas. Crispin, hilahin mo na ang lubid mo. Sa bahay lang tayo at kasama natin si Inay, ay hindi ako matatakot. Kuya, sa bahay walang nagbibintang sa akin na magnanakaw ako. Hindi papayag ang nanay pag nalaman niyang pinapalo ko ay... Ito na lang ba tayo, kuya? Sana bukas ay magkasakit ako. Matagal na magkasakit para alagaan ako ng nanay at hindi na pabalikin sa kumbento. Para namang wala nang masasabing magnanakaw ako. Pati ikaw, kuya, mabuti atang sabay na tayong magkasakit. Abay wag, naiibang ka na ba? Pare-pareho tayong mamamatay. Si nanay ay mamamatay sa sama ng loob. At tayo naman ay sa gutom. Kano nga pala ang sasahurin mo sa buwang ito, kuya? 2 piso. 3 beses kasi akong pinagmulta eh. Kuya, bayaran mo na ang sinasabi nilang ninakaw ko para hindi na tayo tawaging magnanakaw dito. Bayaran mo na, kuya. O Crispin, tumigil ka. Ano ang pambibili ni nanay ng pagkain? At sabi ng sakristan mayor ay 2 onsa raw ang ninakaw mo. Ang 2 onsa ay katumbas ng 32 piso. 106 na po. 106 na po. Mas mabuti pa atang ninakaw ko na lang. Crispin, ano ka ba? Naririnig mo ba ang sarili mo? Huwag kang magalit, kuya. Sabi ng Kora, papatayin niya ako kung hindi ko mailalabas ang pera. Kung ninakaw ko talaga, maililitaw ko pa. At kung papatayin man nila ako, ay may pambili kayo ng nanay ng damit. Mapapagalitan ka ng inay pag nalaman niya ito. Ganun ba, kuya? Sabihin mo kay inay na marami akong natatanggap na palo. Ipapakita ko sa kanya ang mga latay ko, pati ang bulsa ko. Wala itong laman kahapon, kundi isang kwalta na aginaldo ko noong Pasko, ngunit kinuha sa akin ng kura. Hindi maniniwala ang nanay na ninakaw ko. Paano kung magsumbong ang kura? Ano naman ang mangyayari? Ikaw na lang umuwi. Sabihin mo sa nanay na may sakit ako. Hindi ako makakauwi. Huwag kang umiyak, Crispin. Hindi maniniwala ang nanay sa kanila. Saka, sabi ng matandang Tasyo ay naghanda daw ang nanay ng masarap na pagkain sa atin. Masarap ba kamo? Hindi pa rin ako kumakain. Hindi daw ako papakainin hanggat hindi ko na isusole ang pera. Paano kung paniwalaan sila ng nanay? Sabihin, pati ang Kora. Sabihin mo sa kanya na nagsisinungaling ang sakristang mayor. Sinungaling silang lahat. Basilio, magmumulta ka ng kalahati dahil mali ang tugtog mo sa kampana. Ikaw naman, Crispin, may iwan ka dito na di mo na ibabalik ang mga ninakaw mo. Ngunit pinayagan na po kami. Hihintayin kami ng nanay ngayong alas 8. Sino ka na para utusan ako? Pero bawal na pong maglakad sa kalye mula alas 9. Malayo pa po ang bahay namin. Parang awan niyo na po, bitawan niyo na po ang kapatid ko. Parang awan niyo na po. Nanay! Kuya! Kuya! Si Sisa ay abala sa paghahanda ng masarap na pagkain para sa kanyang mga anak. Nag-aalala na sila ay gutom. Biglang dumating si Pedro na lasing at galit dahil sa mabagal na pagkilos ni Sisa. Pinagsabihan niya ito, sinaktan pa at tinakot.
Habang nag-uusap, tinanong ni Pedro kung may makakain at Maglakad sa kalye mula alas 9. Malayo pa po ang bahay namin. Parang awan niyo na po, bitawan niyo na po ang kapatid ko. Parang awan niyo na po. Nanay! Kuya! Kuya! Si Sisa ay abala sa paghahanda ng masarap na pagkain para sa kanyang mga anak. Nag-aalala na sila ay gutom. Biglang dumating si Pedro na lasing at galit dahil sa mabagal na pagkilos ni Sisa. Pinagsabihan niya ito, sinaktan pa at tinakot. Habang nag-uusap, tinanong ni Pedro kung may makakain at agad na inubos ang lahat ng pagkain na inanda ni Sisa na nagdulot ng pag-aalala sa kanya para sa kanyang mga anak. Ininsulto ni Pedro si Sisa at pinilit itong uminom ng tubig na sa tingin niya ay marumi at patuloy na pagkita ng kawalang galang. Sa kabila ng pang-aabuso, nag-aalala pa rin si Sisa para sa kanyang mga anak at nagpasya siyang magluto muli upang may makain ang mga ito sa kanilang pag-uwi. Umalis si Pedro nang walang pakialam sa kalagayan ng kanyang pamilya. Nay! Basilio, anak, anong nangyari sa'yo? Ba't ka sugatan? Anong nangyari sa'yo, anak? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na takot po ako at si Crispin. Bakit? Ano bang nangyari kay Crispin? Nasaan siya? Iwan po siya sa kumbento, inay. Hindi po siya pwedeng umuwi dahil pinagbintangan po siyang nagnakaw. Ano? Inakusahan ng mabait kong si Crispin? Dahil ba mahirap tayo, kailangan tayong magdusa? Patawad po, inay. Halika na, pumasok ka muna. Pumasok ka na. Kuya! Basilio, binabangungot ka! Basilio! Masamang-masama po ang panaginip ko, inay. Ano ba ang napanaginipan mo, anak? Huwag ka na pong mag-alala, inay. Sige, ganun ba? Binabalak po ako, inay. Ano yun? Itigil na po ako sa pagsasakristan. Nay, dumating na po si Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael Ibarra, galing sa Espanya. Sunduin niyo po bukas si Crispin. Kapag ako'y gumaling ay makikiusap ako kay Don Crisostomo na gawin akong pastol ng kanyang baka at kalabaw. Si Crispin naman ay maaaring mapag-aral ni Pilosopong Tasio. At kung magiging matagumpay ang mga balak ko ay magiging malaya ako. Tayo, Nay, tayo. Ano po sa palagay niyo, Nay? Ano ba ang sasabihin ko kundi oo? Ika na't matulog na tayo ulit. Salamat po, inay. Si Padre Salvi ay naglalakad sa harapan ng nagsisimbang tao, ngunit hindi siya nagbigay ng kamay para magmano, na nagdulot ng bulungan sa mga manang tungkol sa kanyang kalagayan at mga sermon. Nabanggit ng mga manang ang kanilang pag-aalala na baka ulitin ni Padre Damaso ang sermon tungkol sa indulgenza plenaria. Biglang dumating si Sisa na may dalang prutas at gulay, ngunit hindi siya pinansin ng mga manang at nagdududa sa kanyang intensyon. Naisip na baka siya ay magnanakaw. Sa susunod na bahagi, si Sisa ay hinabol ng mga gwardiya sibil na nag-aakusa ng kanyang pagnanakaw. Sa gitna ng kanyang panawagan na hindi siya mayaman at hindi rin siya magnanakaw, siya ay pinahirapan at kinaladkad ng mga gwardya. Humingi siya ng tulong para sa kanyang anak na si Crispin, na sa tingin niya ay nasa panganib. Ang insidente ay naging sanhi ng pagtingin ng mga tao, ngunit walang tumulong sa kanya habang siya ay pinapahiya at pinapahirapan. Darating daw si Maria Clara at ang tiya niyang si Tia Isabel. Oo, napakaganda niya. Mukha siyang anghel. Gusto ko siya. Maria Clara, bago sumikat ang araw bukas, matutupad mo na ang iyong mga pangarap. Gagawa ako ng sulat para sa aking mga kaibigan para makadalo sila. Gumawa ka ng paraan para hindi makadalo ang mga kura. Bakit naman? Palagi niya akong binabantayan. Naiilang ako sa kanyang tingin. Malalim at malungkot ang kanyang mga mata. Hindi pwedeng hindi natin siya imbitahin. Kaugalian na nating mag-aya. At maganda naman ang pakikitungo niya sa akin. Ang hangin, baka sipunin kayo. Hindi ba kayo natatakot? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Para sa amin ay masaya ang gabing ito at masarap ang simoy ng hangin. Ngayon, ang mga buwan ng taglagas at tagsibol dito sa amin. Malalagas ang mga dahon, ngunit sisibol ang bulaklak. Kapala Ibarra, makikisaya at makikidalo ka ba sa dadating na pesta ng San Diego? Ay oo naman, hindi ko maaring malagpasan ang kasiyahan ng aking mga kababayan.
Napag-usapan lang din natin ang pista ay, pwede ka ba namin makasama bukas, Padre? Ano yung gagawin? Ang gusto po ng mga dalaga ay sa batisan sa gubat, malapit sa balete. Ang magiging masaya ang inyong imbitasyon. Aga kaming gigising bukas para hindi namin maabutan ng init ng araw. O siya, mauna na ako at malalim na ang gabi. Paalam. Sino po ba kayo? Kung hindi ako kilala, ngunit 2 araw ko na po kayo hindi. Bakit ho? Ang sabi nila ay wala namang sino man ang maawa sa akin sapagkat isa akong samang tao. Pero naniniwala po ako ang aking mga anak. Ano naman po ang pakay niyo sa akin? Gusto ko sanang humingi ng tulong para sa aking asawa at anak. Nagmamadali ako. Kung gusto mo ikwento mo sa akin ang lahat habang naglalakad tayo. Bata, takpan yung mga butas dito sa bangkag ito. Ano? May butas ang bangkang ito? Ang lamig naman dito sa Sapa, ano? Ang lamig at ang lambata. Sa tingin ko, ang puso mo isang linis ng tubig dito. At para sa akin, wala pa rin ganda sa'yo. Hindi po ba ng pandesal? Ito po para sa inyo. Salamat. Senyor, niligtas niyo ang buhay ko. Walang anuman. Nasisiyahan sa pagpunta niyo rito sa aking munting pagsalo-salo. Sana kayo rin ay masiyahan. Nasaan ang pilotong si Elias? Ayon sa kababayan ay pinayuhan ito ni Don Crisostomo Ibarra na mamangka si Elias para sa kanya. Ito nga yun, bakit? Hanap na siya ng pamahalaan. Nasaan si Elias? Wala na siya rito. Hindi ko na siya napigilan umalis ng gubat. Salamat. Christine! Wala na. Pati si Basilio, hindi ko na naabutan. Bumalik ka rito. Tutulungan kita. Naku, hindi ko na naabutan. Kawawang ina. Nag-usap sina Ibarra at Tasio tungkol sa katotohanan at ang pangangailangan na huwag itong itago sa lingkod ng kasinungalingan. Binanggit ni Tasio ang impluensya ng mga makapangyarihan sa lipunan. Isang mapanghusgang sermon ni Padre Damaso na nagpapaalala sa mga makasalanan na humingi ng kapatawaran. Pinagbantaan niya ang mga mag-aaral sa ibang bansa. Isang aksidente ang naganap sa pagtatayo ng paaralan, kung saan muntik nang namatay si Ibarra dahil sa pagtulak ni Elias sa isang imbentor. Nagbabala si Elias kay Ibarra. Nagkaroon ng isang tensyonadong pag-usap sa isang hapunan, kung saan nagalit si Padre Damaso dahil sa pagtatayo ng paaralan. Pinagtanggol ni Ibarra ang kanyang ama. Hinulit si Sisa ng mga Gwardiya Sibil dahil sa paratang na pagnanakaw. Pinahirapan siya at wala siyang natanggap na tulong mula sa mga nakakita. Bisitahin ng may sakit na si Maria Clara ni na Doña Victorina at Padre Damaso. Nag-away si Doña Victorina at Doña Consolacion dahil sa kanilang pagkakaiba ng ugali at pananaw. Lalo pang lumala ang away dahil sa pagdating ng mga alperes. Binahagi ni Elias ang kanyang mahihirap na karanasan sa buhay, kasama ang pagsunog ng kanilang bahay at paghahanap niya ng paraan upang mabuhay ang kanyang pamilya. Pinakita niya ang kanyang paghihirap at ang mga pagsubok na kanyang hinarap. Nagplano sina Doña Victorina at Tiburcio na humarap sa Kapitan General sa Maynila. Pinakita ang kanilang mga motibo at pag-aalala habang naghahanda sila ng pagkikita. Hindi tiyak ang kalalabasan ng kanilang pagkikita. Saan ka pupunta, Maria Clara? Saglit lang po ako. Oo, Maria Clara. Ako ito. Isang kaaway, kalaban na dapat ay lubusang nagagalit sa inyo ngayon. Ang tumulong sa aking makatakas at siya ay si Elias. Minamahal kong Maria Clara. Sumumpa ako sa bangkay ng aking mga magulang. Siguro ikay hindi tumupad dito, ngunit ako, na katangi-tanging anak nila, ay gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kapalit naman ito ang aking buhay, marahil ay hindi naman makikita ang isa't isa.
Ngunit nais kong sabihin sa iyo na pinapatawad na kita at hinahangad ko ang iyong kaligayahan. Paalam, aking mahal. Saglit, tungkol sa sulat, tigin mo ako at hatulan. Nalaman ko na ang aking ama ay si Padre Damaso. Isa kang banal na anak. Kailangan natin umalis, pagkat ang sibil ay paparating na dito. Nag-usap sina Ibarra at Elias tungkol sa kanilang mga plano at hinaharap. Nag-aalala si Elias para kay Ibarra at nagbabala sa kanya. Pinag-usapan din nila ang kanilang relasyon at posibilidad ng pagkakaibigan. Natuklasan ni Maria Clara ang mga regalo na inihanda para sa kasal niya kay Alfonso. Dumating si Padre Damaso at sinubukan niyang pigilan ang kasal dahil sa kanyang pagtutol kay Ibarra. Nagkaroon ng emosyonal na pag-uusap sina Maria Clara at Padre Damaso. Nag-usap sina Maria Clara at Padre Damaso tungkol sa kanyang mga alaala para kay Ibarra at sa kanyang hinaharap. Nag-aalala si Padre Damaso na baka masaktan si Maria Clara dahil kay Ibarra. Si Basilio na may sakit sa paa ay nag-aalala sa kanyang ina na si Sisa na nawawala. Sinabihan siya ng kanyang lolo na magbenta ng walis para makabili ng tsinelas para sa kanyang kapatid. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hinanap ni Basilio si Sisa. Ngunit nakita niya ito ay baliw na hinahabol ng mga sundalo. Sa huli, namatay si Sisa. Sa ganda mong taglay,